Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, EPP IA 5, Quarter 4, Week 2, Mga uri ng kasangkapan sa pagbuo at pagkukumpuni. Kahapon ay natalakay ang mga iba't ibang sirang kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Baling upuan. Putol na wires o kable. Baluktot na tubo o metal. Basag na salamin. Sa inyong tahanan, ano ang mga kadalasan mong nakikitang sirang kagamitan, produkto o bagay? Sa iyong palagay, bakit ito nasira? Sa aming tahanan, madalas kong nakikitang sirang bagay ang sirang upuan, sirang electric fan at naputol na kable. Nasira ang mga ito dahil sa katagalan ng paggamit at minsan sa maling pag-aalaga. Ano ang kadalasang ginagawa mo kapag may nakita kang sirang kagamitan, produkto o bagay? Ating alamin ang mga iba't ibang kagamitan. PE. Sa konteksto ng panukat, ito ay tumutukoy sa measurement o sukat sa haba ng isang bagay. Katumbas nito ang 12 pulgada o inches. Adjustable jaw. Ito ay bahagi ng kagamitan na maaaring i-adjust o baguhin ang lapad o sukat upang magamit sa iba't ibang material at trabaho. Handheld tools. Ito ay mga kagamitan na maaaring dalhin o hawakan ng isang tao nang hindi kailangan ilagay sa isang mesa o iba pang pantay na ibabaw. Bristle. Ito ay karaniwang gawa sa mga buhok ng hayop na ginagamit bilang brush para sa paglilinis. Kaugnay na paksa bilang isa, mga kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni. Kilalanin ang mga kasangkapan o kagamitan sa mga sumusunod na larawan. Sa kahon ay nakapaloob ang mga salita na posibleng pangalan ng kagamitan o kasangkapan na pinapakita ng mga larawan. Pumili ng sagot mula rito at isulat ito sa patlang. Ang mga pagpipilian ay zigzag rule, gato, maliete, grip saw, papel de liha, electric drill, martilyo, iskwalang asero, C-clamp, barena, crosscut saw, steel file. Para sa unang larawan, mahusay, ito ay iskwalang asero. Crosscut saw. Barena. Martilyo. Gato. Papel de liha. Ang mga sumusunod ay iba't ibang kagamitan o kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng mga proyekto, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Mga kasangkapang panukat o measuring tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang sukatin ang haba, lapad o iba pang mga dimension ng isang bagay. Ang tamang paggamit ng mga measuring tools ay mahalaga upang matiyak ang eksaktong sukat ng mga materyales o produkto. Zigzag rule. Ito ay panukat na yari sa kahoy at karaniwang umaabot na 6 o higit pang bilang ng pie. Naititiklop ito at karaniwang ginagamit sa masisikip na lugar na mayroong kailangang sukatin. Iskwalang asero. Karaniwan itong kilala sa tawag na L-square.
Ginagamit rin itong panukat ng mga mananahi sa paggawa ng mga pattern. Meter stick, ito ay karaniwang ginagamit na panukat ng diretso o tuwid na bagay. Mayroon itong haba na 100 sentimetro. Pull-push ruler, ito ay panukat na yari sa metal at may gradasyon sa magkabilang gilid. Ang isa ay nasa pulgada, inches, at ang isa naman ay nasa sentimetro, centimeter. Protractor, ito ay panukat sa pagkuha ng mga degree kapag gumagawa o sumusukat ng mga anggulo. Triangle, ito ay ginagamit na panukat o gabay sa pagguhit ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain. May dalawang uri nito, ang 30 by 60 at ang 45 by 45 degree triangles. T-square, ito ay ginagamit na panukat o gabay sa pagguhit ng mahabang linya. Ginagamit rin itong gabay o patungan ng triangles kapag nagdo-drawing. Medida, ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, gown at iba pa. Mga kasangkapang pamputol o cutting tools. Ang pamputol o cutting tools ay mga kagamitan o kasangkapang ginagamit sa pagputol o pagbawas ng mga material upang makabuo ng isang tiyak na hugis, sukat o disenyo. Ang mga kasangkapang ito ay maaaring handheld o stationary at maaaring gamitin sa iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal, plastic at iba pa. Ripsaw, ginagamit na pamputol ng paayon sa hilatsa, grain ng kahoy. Cross-cut saw, ginagamit na pamputol ng pahalang sa hilatsa, grain ng kahoy. Backsaw, mas maliit ito kaysa sa ibang lagari at may pino o maliliit na ngipin. Mayroon din itong suportang matigas na metal sa likod upang hindi bumaluktot habang ginagamit. Coping saw, ito ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa maninipis na kahoy. May makitid o maliit itong talim na may mga pinong ngipin. Keyhole saw, ito ay uri ng lagari na karaniwang ginagamit sa paggawa ng butas para sa doorknob. Gunting de yero, ginagamit na panggupit ng maninipis na lata o yero. Katam, ito ay ginagamit na pampakinis o pampantay sa ibabaw ng kahoy. Mga kasangkapang panghawak o driving tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit pamukpok o pamihit ng iba pang kagamitan o fastening materials katulad ng tornilyo, bolt o pako. Martilyo. Ito ay kasangkapang ginagamit bilang pampukpok sa pagbabaon o pagbunot ng pako. Martilyo de paja. Ang kasangkapang ito ay halos kawangis ng martilyo, maliban sa ang isang bahagi ng ulo nito ay pabilog na ginagamit panghugis ng metal. Malyete. Ang kasangkapang ito ay kawangis ng martilyo, subalit yari ang ulo nito sa kahoy o goma. Karaniwan itong ginagamit pamukpok, pantulong ng iba pang kasangkapan katulad ng pait o chisel. Long nose. Mayroon itong pahaba at papaliit na pang-ipit o pamutol ng alambre o kawad ng kuryente. Plies. Ginagamit na pamutol o pang-ipit ng alambre o kawad ng kuryente. Vice grip. Isang uri ng kasangkapang panghawak na may kakayahang kumapit sa isang bagay ng mahigpit gamit ang isang mekanismo ng kandado. Ito ay mayroong adjustable jaw na maaaring baguhin depende sa pangangailangan.
Screwdriver standard. Ito ay kagamitang pamihit ng tornilyo. Mga kasangkapang pamburis o boring tools. Ang kasangkapang pamburis o boring tools ay ginagamit sa paggawa ng butas sa iba't ibang uri ng materyales tulad ng kahoy, metal o plastic. Ito ay karaniwang kinabibilangan ng mga drill bit, auger at iba pa. Barena o hand drill, ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro. Auger bit. Ang isang auger bit ay mayroong isang helical screw, blade para sa pagbubutas. Electric drill. Ito ay kasangkapang dekuryente na ginagamit na pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento o bakal. Mga kasangkapang pang-ipit o holding tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang hawakan o suportahan ang mga materyales habang ginagawa ang pagputol, pagbawas o pag-ayos. Ang mga holding tools ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at presisyon sa paggawa. Gato, gamit na pang-ipit para maging pirmi ang kinalalagyan ng isang bagay. Karaniwan itong nakakabit sa mga working table. C-clamp. Mahalaga itong pang-ipit o pangpirmi sa mga gawaing pang-industriya. Maaari itong pamalit na kasangkapan kapag walang magagamit na gato. Mga kasangkapang pagtapos o finishing tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang linisin, ayusin o gawing maganda ang mga produkto o proyekto matapos ang mga pangunahing hakbang sa paggawa. Papel de liha. Ang papel de liha o mas kilalang sandpaper ay karaniwang ginagamit sa pagpapakinis sa ibabaw ng mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastic. Pintura. Ito ay ginagamit upang magbigay kulay, proteksyon at dekorasyon sa kahoy, metal, tela at iba pa. Paintbrush. Ito ay isang kagamitang pampahid ng pintura sa kahoy, metal o tela. Ito ay binubuo ng mga bristles o nylon fibers na nakakabit sa isang handle. Putty knife. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagpapahid o pag-aayos ng mga gap o sira sa pagitan ng mga materyal tulad ng kahoy, metal o plaster. Mayroon itong metal blade na nakagabit sa isang handle. Varnish. Ito ay ginagamit upang magbigay ng proteksyon at kinis o kinang sa mga materyales tulad ng kahoy o metal. Wood stain. Ito ay ginagamit upang magbigay ng kulay sa kahoy habang nagpapahalaga at nagpapanatili sa natural na katangian nito tulad ng grains at texture. Steel file. Ito ay ginagamit sa paglilinis, pag-aayos o pag-aahid ng iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastic. Bakit mahalaga na malaman ang iba't ibang kagamitan o kasangkapan sa paggawa o pagkukumpuni? Mahalaga ito upang magamit ng tama ang bawat kasangkapan at maiwasan ang aksidente sa paggawa. Ano-ano ang mga kailangang gawin upang maayos ang pag-aalaga ng mga kagamitan o kasangkapan sa paggawa o pagkukumpuni? Linisin ang mga kasangkapan pagkatapos gamitin. Itago sa tamang lalagyan at gamitin lamang ang mga ito sa tamang paraan. Tukuyin kung ano ang gamit ng isang kasangkapan o kagamitan na pinapakita sa larawan. Piliin lamang ang mga sagot sa mga sumusunod: panukat, pamputol, panghawak, pamburis, pang-ipit, pagtapos. Isulat ito sa patlang. Pagkatapos ay i-check ang kahon kung anong klaseng material ang naaayon o maa-apply ang kagamitan o kasangkapan. Unang bilang. Pang-ahit.
kahoy. Ikalawang bilang, pang-ipit, metal na tubo. Ikatlong bilang, pamputol, metal na tubo. Ikaapat na bilang, panghawak, wire. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, mga pamamaraan sa paggamit at pag-iingat ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Ipinapakita ng mga larawan ang iba't ibang kasangkapan na ginagamit sa pagkukumpuni at paggawa. Minsan ba ay nakagamit ka na ng isang kagamitan na hindi angkop sa tamang gamit? Oo, minsan ay nakagamit ako ng maling kagamitan dahil wala ang tamang kasangkapan. Bakit mahalagang matutuhan ang tamang paggamit at pag-iingat ng mga kasangkapan? Mahalagang matutuhan ang tamang paggamit at pag-iingat ng mga kasangkapan upang maiwasan ang aksidente at mas tumagal ang mga ito. Mga pamamaraan sa paggamit at pag-iingat ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni. Maglaan ng lugar, kahon o cabinet para sa mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Makabubuting iayos ang mga ito ayon sa uri at gamit upang mapadali ang pagkuha at pagbabalik sa mga ito. Gamitin ang buong ingat ang mga kasangkapang dekuryente at kagamitang matatalim. Ang mga dekuryenteng kasangkapan ay ginagamit lamang kung kinakailangan at hindi dapat paglaruan. Tiyakin na ang mga kasangkapang gagamitin ay nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kagamitang kinakalawang, mapupurol, maluwag ang tornilyo o kaya'y may sirang bahagi. Ibigay ang buong atensyon sa ginagawa. Huwag makipaglaro o makipag-usap habang humahawak ng mga masiselang kagamitan at kasangkapan. Basahin ang mga tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang dekuryente bago gamitin ang mga ito. Makabubuting gamitin ang mga kasangkapang ito sa ilalim ng patnubay ng guro. Gumamit ng damit pantrabaho tulad ng apron, overall at magpalit kaagad ng kasuotan matapos gumawa. Maghugas mabuti ng kamay pagkatapos gumawa, higit na mabuting maligo upang malinis ang buong katawan matapos makapagpahinga sa paggawa. Maglagay ng panakip sa mata, ilong o bibig kung gagamit ng mga kasangkapang tulad ng welding machine, lathe machine, mga kemikal at iba pang nakapipinsala sa katawan. Hawakan ng wasto ang mga kasangkapan sa paggawa. Kumuha ng 1/4 sheet na papel, tingnan ang mga tanong at sagutan kung ito ba ay tama o mali. Isulat sapat lang ang tama kung ang salaysay ay naglalarawan ng tamang gawain at mali naman kung ang salaysay ay naglalarawan ng maling gawain. Basahin ang mga tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang dekuryente bago gamitin ang mga ito. Makabubuting gamitin ang mga kasangkapang ito sa ilalim ng patnubay ng guro. Tama. Gumamit ng damit pantrabaho tulad ng apron, overall at magpalit kaagad ng kasuotan matapos gumawa. Tama. Maghugas mabuti ng kamay pagkatapos gumawa, higit na mabuting maligo upang malinis ang buong katawan matapos makapagpahinga sa paggawa. Tama. Gamitin ang mga kasangkapan tulad ng welding machine, light machine, mga kemikal at iba pa kahit wala ng hand gloves upang mapabilis ang trabaho.
Gamitin ang mga kasangkapan tulad ng welding machine, light machine, mga kemikal at iba pa, kahit wala ng hand gloves upang mapabilis ang trabaho. Mali. Hawakan ng wasto ang mga kasangkapan sa paggawa. Tama. Bakit mahalaga na maingat tayo sa paggamit ng kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni? Mahalaga na maingat tayo sa paggamit ng kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang kaligtasan ng gumagamit. Sa iyong palagay, mahalaga bang matutunan natin ang iba't ibang kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni? Oo, mahalagang matutunan ang iba't ibang kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni upang magamit ang mga ito ng wasto at maging maayos at mabilis ang paggawa. Ano-ano ang mga natutunan mo sa ating mga tinalakay? Natutunan ko ang tamang paggamit, pag-iingat at pag-aalaga ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni. Paano ito makakatulong sa iyo upang maging maingat at wasto sa paggamit ng mga kasangkapan o kagamitan sa paggawa? Makakatulong ito upang maiwasan ang aksidente at magamit ko ng tama ang mga kasangkapan. Susundin mo ba ang mga pamamaraan na tinalakay? Oo, susundin ko ang mga pamamaraan na tinalakay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkumpuni, ano ang mga pag-iingat na gagawin mo? Mag-iingat ako, gagamit ng tamang kasangkapan at susundin ang mga patakaran sa kaligtasan. Gusto mo bang pagyamanin ang iyong natutunan sa pag-iingat at mga pamamaraan ng mga kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni? Suriin kung anong kasangkapan o kagamitan ang tinutukoy ng bawat larawan. Isulat sa 1/4 sheet na papel ang letra ng tamang sagot. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Ang sagot ay B. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iguguhit ng mga linya. Ang sagot ay A. Isang uri ng panghawak na kagamitan na may kakayahang kumapit sa isang bagay ng mahigpit gamit ang isang mekanismo ng kandado. Ito ay mayroong adjustable jaw na maaaring baguhin ang lapad ng pagkahawak depende sa pangangailangan. Ang sagot ay B. Ito ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. A. Gamit na pang-ipit para maging pirmi ang kinilalagyan ng isang bagay. B. Ilista sa inyong kwaderno ang mga kasangkapan o kagamitan sa paggawa na nakikita sa inyong bahay. Isulat kung ano ang kondisyon ng mga kagamitang ito. Magbigay ka ng komento o paraan kung paano maging maingat sa mga kagamitang ito.